Hello po sa ating lahat. Muli, nandito si Sir Juming para makapagbigay ng komentaryo ukol dito sa mga issues affecting our country. Naniniwala ko na dahil nasa democratic system tayo, dapat lahat ay magbigay ng komentaryo, magbigay ng pananaw para maging pundasyon ng overall policy ng Philippine government with regard sa mga maraming issues, halimbawa dito sa West Philippine Sea. Okay. Lately, gumawa ako ng vlog na sinasabi natin yung ating position with regards that na agree tayo sa ginagawa ng Philippine government na ini-insist niya yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at saka talagang ipinaglalaban yan, ano? So, ini-straighten yung ating armed forces, nagkakaroon din tayo ng alliances with other like-minded countries. These are good thing. At least in one way, matutulungan tayo. Okay. But sa vlog ko na yan, I was struck by that comment. Okay? Na ang comment ay ganito: Kuya, huwag kayong magtapang-tapangan kung hindi ninyo kaya. Okay, so nag-isip ako kasi ang sa isip ko naman, we are not after war. Ayaw natin ng gira sa China dahil talagang matatalo tayo with their talagang military might compared sa Pilipinas. Then malayo tayo. Although at least meron naman tayong mga kaalyado with other countries na powerful din, ano? Going back to that comment, talagang sa analysis ko, yung nag-comment na yan ay against siya sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno with regard sa area na yan. Probably ang mga ito ay kasama doon sa mga kampo ng mga pro-China, tulad ng mga Duterte, si Padilla, Bungo, at saka iba pa. Okay, kasama sila doon. So, para tayong tinatakot. Okay, ang masasabi ko dito ay ganito. We are not after war with China dahil alam nga natin talo tayo. But then we are making some actions o whatever mga decisions para yung area that rightfully belong to us based on history, kasi yung area na yan ay traditional fishing ground ng mga Pilipino. Mayroon din daw mga fishermen from other countries na pumupunta dyan. So, siguro it's okay basta may pero sa nangyayari ngayon, tingnan natin, hindi pinapapasok yung mga Filipino fishermen ng mga Chinese authorities. So, talagang masakit. Ang lugar namin ay isang fishing community. Ito ay nasa Western Pangasinan. Yung mga malalaking barko dito na bagamat wooden ay pumupunta sila dyan. Ngunit, halimbawa, talagang permanently, hindi na sila makakapunta. So, what great loss sa ating mga fishermen. Kaya
sa palagay ko, in my own analysis, tama ang gobyerno na we have to fight for our ownership sa teritoryo na yan, ano? Ngayon, gusto kong tanungin yung nag-comment na huwag tayong magtapang-tapangan kung hindi natin kaya. So, talagang ang punto nila ay i-give up na natin yung area na yan. Kasi kung i-insert natin yung ownership natin, para daw tayong nagtapang-tapangan na hindi naman kaya, hindi naman natin kaya. Okay. So, yun ang alam kong punto niya. At marami din mga comment na ganyan. Okay. So, makikita mo na yung grupo nila, talagang ito yung mga pro-China at siguro binabayaran as to do some propaganda in behalf of China. Okay. So, ganon. Going back, ang tanong ko sa kanya, ibibigay na lang ba natin yon? Kasi wala nang paraan para ma-avoid yung pagbubuli sa atin. Wala nang paraan kundi either ipaglaban natin o kaya pabayaan na lang natin sa China. Sa akin naman, dapat wag natin pabayaan. I-continue natin yung mga actions para ma-implement yung sinasabi ng sinasabi ng international law at yung decision ng Hague Tribunal. Yun lang. We are avoiding a war. In other words, sa tingin ko, yung pagpapakita ng na tayo ay decisive na i-implement yung mga batas na yon ay hindi pagtapang-tapangan yan sa aking palagay. Okay, kung yung nagbigay ng comment para sa kanya ay pagtapang-tapangan yan, kaya ibigay na sa China, entitled siya sa kanyang decision, sa kanyang opinion. He is very much entitled to his opinion. But then, ako rin bilang Pilipino, I am also entitled to my personal opinion. Fits it fits. Yan ang hindi natin masasagot. Fits is correct. Maybe sa history malalaman lang yan, ano. But for the meantime, as far as I am concerned, ako ay agree sa moves, sa action ng Philippine government na dapat i-insist yung ownership sa mga lugar na yan because these areas rightfully belong to the country, to the Philippines. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.